May virus na naman na lumabas ngayong taon na sinasabi mas matindi pa sa COVID-19. Ano nga ba ang Nipah virus? Dapat ba itong katakutan? Kumakalat po ngayon sa mga balita at sa social media ang patungkol sa virus na kinakatakutan ng mga tao ngayon. Marami po ang mga nag-aalala na baka mangyari ulit yung nangyari sa atin nung panahon ng COVID-19. Na yun nga, baka magkaroon ulit ng lockdown at marami mga tao ang naapektuhan. Ngayon, sa paglabas ng Nipah virus, sinasabi po nila na baka matulad ulit ito nung panahon ng COVID-19. Ngayon mga kapatid, dapat ba talagang katakutan itong Nipah virus? Ano nga po ba ito? Ang Nipah virus, isa po itong sonic virus. Ibig sabihin, nagmumula ito sa hayop na maaaring lumipat sa tao. Ang natural po na tirahan ng virus na ito ay ang fruit bats o mga paniki na kumakain ng prutas. Sa natural po na kalagayan, ang mga paniking ito ay hindi nagkakasakit. Pero dala po nila ang mga virus sa kanilang laway, ihi at dumi. Pag yung mga bagay po na ito nakontamina ang pagkain ng tao tulad na lamang po ng prutas, maaaring mahawa ang tao. Una pong natuklasan itong Nipah virus noong 1998 to 1999 doon po sa Malaysia at Singapore. Matapos magkaroon ng misteryosong outbreak ng encephalitis sa mga pig farmers. So marami po noon ang nawalan ng buhay at sa kalaunan ay natukoy na ang sanhi ay isang bagong virus na hindi pa kilala noon. Simula po noon, paulit-ulit na itong lumitaw sa ilang bahagi ng Asia, lalo na po doon sa Bangladesh at sa India. Sa Bangladesh, may mga kaso na direktang naiugnay sa pag-inom ng hilaw na date palm sap. Sa India, partikular po doon sa Kerala at sa West Bengal, ang mga outbreak po ay kadalasang nauugnay sa close human-to-human contact, lalo na po sa loob ng pamilya at sa ospital. Ang isa sa pinaka-nakakatakot na aspeto ng Nipah virus ay ang mataas nitong fatality rate. Ayon po sa datos mula sa iba't ibang outbreak, tinatayang 40 hanggang 75% ng mga nahahawa ay natatapos ang buhay. Ang mga sintomas ay nagsisimula sa karaniwang lagnat, sakit ng ulo, at pananakit ng katawan. At ito po ay lumalala pa hanggang sa pamamaga ng utak, kumbulsyon, pagkawala ng malay, at higit sa lahat kamatayan. May mga pagkakataon din po na maaring nawala na yung sintomas pero bumalik matapos po ang ilang buwan na taon. So ngayon lamang po na pagpasok ng taong 2026, muli pong narinig ang pangalang Nipah virus sa mga balita matapos makumpirma ang ilang kaso dun sa West Bengal, India. Kabilang na po yung mga healthcare workers na nahawa habang nag-aalaga ng pasyente na merong Nipah virus. So dahil po dyan, mabilis na kumilos ang pamahalaan at ang mga health authorities. May mga contact tracing, isolation, at mahigpit na infection control measures. Ayon po sa World Health Organization, nananatiling localized at controlled ang outbreak. At sa ngayon, mababa ang posibilidad ng malawakang pagkalat. Pero sa kabila po ng lahat ng yan, marami pa rin mga tao ang natatakot at nangangamba sa Nipah virus na ito. Hindi po natin maiiwasan yan kasi nga po dumaan na po tayo sa COVID-19. So dahil marami mga tao ngayon ang natatakot sa Nipah virus, sa kabuuan, humigit kumulang 10 bansa o lugar sa Asia ang naghigpit o nag-enhance ng health security protocols dahil po sa kaso ng Nipah virus doon sa India. Kasama na po dyan yung Thailand, Singapore, Hong Kong, Malaysia, Vietnam, Nepal, Taiwan, Myanmar, Indonesia at kasama na po tayo, yung Pilipinas. So madalas ang paghahanda na ginagawa ng mga bansang ito ay ang mga sumusunod. Halimbawa na lamang, airport health screening, temperature checks, health declarations, symptoms monitoring. Meron na rin po mga paghihigpit sa mga border at mga quarantine preparations. So dahil nga po sa pagkalat ng COVID-19 noon, mas lalo pong naghigpit ngayon yung mga airports na papasok sa kanilang mga bansa, lalo na nga po kung nanggaling doon sa India. Ngayon, kung ikukumpara po sa COVID-19, malinaw ang kaibahan ng Nipah virus. Ang COVID-19 po ay mabilis kumalat dahil maraming infected ang asymptomatic o mild ang sintomas. Kaya hindi agad natutukoy at nahihiwalay. Sa Nipah virus, karamihan po ng mga nahahawa ay mabilis nagkakaroon ng malubhang sintomas. Kaya mas madali po silang na-isolate. Pero ang kapalit po nito, mas mataas ang tsansa ng kamatayan. Ngayon, ang kinakatakot po talaga ng maraming tao ngayon sa Nipah virus, sa kasalukuyan po kasi wala pang aprobadong bakuna o kaya man po lunas dito sa Nipah virus. So yan po yung mas nakadagdag sa takot ng maraming tao ngayon. So dahil po dyan, itinuturing ng World Health Organization ang Nipah virus bilang isang priority pathogen. Isang sakit na may potensyal na magdulot ng malaking pinsala kung hindi mapaghahandaan. So patuloy po ngayon ang pananaliksik para sa bakuna at gamot. Pero hanggang ngayon, wala pa pong ganap na solusyon para sa Nipah virus. So dahil po sa sitwasyon na ito, marami pa rin mga tao ang natatakot. Sa kabila ng advanced technology, may mga bagay pa rin hindi kayang solusyonan agad ng siyensya. So yan pa lamang po yung update
para sa Nipah virus. So hindi pa po natin alam kung ano yung mga susunod pang pwede mangyari na development ng Nipah virus. So dahil po sa paglabas ngayon ng maraming mga salot o kaya man po ng mga virus tulad na lamang po ng COVID-19 at ngayon nga po Nipah virus, marami nagsasabi na maaaring ito na rin po yung tanda ng Panginoon para po sa kanyang muling pagbabalik. So ngayon masasabi naman po natin na halos totoo naman yon. Malinaw po kasi sinabi po ng ating Panginoong Kristo sa kanyang babala doon po sa Matthew chapter 24 at Luke chapter 21 na bago po dumating ang wakas, magkakaroon ng mga digmaan, lindol, taggutom at mga salot sa iba't ibang mga dako. Pero mga kapatid, mahalaga na tandaan nyo po, sinabi ng ating Panginoong Kristo, ang lahat ng mga ito ay pasimula pa lamang. Ibig sabihin po, ang mga sakit tulad ng Nipah virus ay hindi agarang tanda na matatapos na yung mundo, kundi bahagi lamang po ito ng mga propesiya na natutupad sa panahon natin ngayon, patungo doon sa pagbabalik ng ating Panginoong Kristo at katapusan ng ating mundo. So ito pong Nipah virus, isa itong serye ng mga pangyayaring unti-unting tumitindi, tulad ng paghilab ng isang manganganak. So kung titingnan po natin ngayon yung Nipah virus, hindi po ito isang isolated event. Isa ito sa maraming paalala na ang mundo ay papasok na sa mas madalas at mas komplikadong krisis. Isa pa pong mahalagang aspeto sa mga huling araw na nakikita natin sa usapin ng Nipah virus ay ang papel ng takot. Sa panahon po natin ngayon, ang takot ay mabilis kumalat, lalo na nga po sa panahon ng social media. So minsan mas mabilis pa po yung pagkalat ng takot kaysa sa virus mismo. Isang balita lamang, isang headline lamang, at nagkakaroon na ng panic ang mga tao. At mabilis po itong nag-spread dahil po sa technology. Pero malinaw po ang sinasabi ng kasulatan, hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng takot, kundi ng kapangyarihan ng pag-ibig at maayos na pag-iisip. So sa halip po na magdulot ng panik at takot ang mga pangyayaring ito, ay dapat magbunga po ito ng pagmumuni at pagsisisi. Kung babasahin po natin yung Old Testament, bago magpadala ang Diyos ng mas mabibigat na hatol, madalas muna siyang nagbibigay ng mga babala sa pamamagitan ng mga salot o krisis upang bigyan po ng pagkakataon ng mga tao na magbalik loob sa Kanya. Sa ganitong pananaw, ang Nipah virus ay maaaring itinuturing hindi bilang direktang hatol, kundi bilang paalala o kaya man isang panawagan na bumalik na sa Diyos habang may panahon pa. Kasi mga kapatid, ang Nipah virus, sinasabi ko po sa inyo, wala pa yan sa mga susunod na lalabas na mga salot sa mundo na ito. Mas matitindi pa po yung mga lalabas na salot pagdating ng panahon. Habang ang mundo ay natatakot po sa virus at sakit, tayong mga Kristiyano ay tinawag po para mamuhay ng may pananampalataya, karunungan at habag. So hindi po natin sinasabi na baliwalain po natin yung siyensya o kaya man po yung mga health precautions. Kundi ilagay lamang po natin yung sarili natin sa tamang perspektibo na ang Diyos pa rin ang may hawak ng huling salita. Sa lumabas po ngayon ng Nipah virus, nawa nga mga kapatid maging paalala po sa atin yan. Paalala na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Kristo at natutupad na yung mga propesiya na sinasabi sa Biblia. So sa pamamagitan po ng virus na yan, nawa nga magbalik na po tayo sa ating Panginoong Kristo at higit sa lahat, mamuhay tayo na may kabanalan habang hinihintay yung kanyang pagbabalik.